2 Chronicles chapter 24. Si King Joash ng Juda. Naging hari ng Juda si Joash nung siya ay 7 years old. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 40 years. Si Zibia na taga Beersheba ang nanay niya. Habang nabubuhay si Jehoiada na priest, ginawa ni Joash kung ano ang tama sa paningin ni Lord. Ikinuha ni Jehoiada si King Joash ng 2 asawa. Tapos, nagkaroon sila ng mga anak na lalaki at babae. Hindi nagtagal, nag-decide si Joash na ipaayos ang temple. Ginather niya ang mga priest at mga Levites. Sabi niya, pumunta kayo sa mga city ng Juda at mangolekta sa mga Israelites ng pera para sa taunang pagpapaayos ng temple. Gawin niyo agad ito. Pero hindi ito agad ginawa ng mga Levites. Kaya pinatawag ni Joash si Jehoiada, ang high priest, at tinanong, bakit hindi mo inutusan ang mga Levites na mangolekta ng tax mula sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem? Inutos ni Lord sa servant niyang si Moses na kolektahin ito para sa banal na templo. Winasak ng mga anak ng masamang babaeng si Atalaya ang temple. Pinakialaman din nila ang mga banal na kagamitan doon at ginamit nila sa pag-worship kay Baal. Kaya inutos ng hari sa mga Levites na gumawa ng isang box para paglagyan ng tax at ipwesto ito sa may gate ng temple. Tapos, nagpadala siya ng message sa mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem na dalhin ang mga tax nila para kay Lord na inutos ni Moses, na servant ng Diyos, nung nasa desert pa sila. Tuwang-tuwa ang mga leaders at ang mga tao. Dinala nga nila ang mga tax at hinulog sa box hanggang sa mapuno nila ito. Dinadala ng mga Levites ang box sa official ng hari na siyang in charge dito. Tapos, kinukuha ng sekretary ng hari at ng representative ng high priest ang laman nito, saka ibabalik sa pwesto nito ang box. Ganito ang ginagawa nila araw-araw, kaya nakakolekta sila ng malaking halaga. Tapos, binigay naman ng hari at ni Jehoiada ang pera sa mga in-charge sa pagpapaayos ng temple. Nag-hire sila ng mga mason, mga karpintero at mga metal worker para ayusin ang temple. Nagtrabaho silang mabuti. Inayos nila ang temple hanggang sa maibalik nila sa original nitong kondisyon at pinatibay pa nila ito. Nung natapos na nila ito, dinala nila ang natirang pera kay Jehoiada at sa hari. Ginamit naman ito sa pagkapagawa ng mga kagamitang silver at gold para sa pagsaserve at sa mga offering na susunugin sa temple. Tuloy-tuloy ang pagsusunog nila ng mga offering sa temple habang nabubuhay si Jehoiada. Hindi naging faithful si Joash sa Diyos. Namatay si Jehoiada sa katandaan sa edad na 130 years. Nilibing siya ng mga tao sa libingan ng mga hari sa city ni David kasi naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa temple. Pagkamatay ni Jehoiada, pumunta kay King Joash ang mga leaders ng Juda at nagbigay galang sa kanya. Mula noon, sila na yung pinakinggan ng hari. Kaya tinigil nila ang pag-worship sa Diyos ng mga ancestors nila sa temple. Instead, nag-worship sila sa mga Diyos-Diyosan at sa mga ribulto ni Asherah. Nagalit ang Diyos sa mga taga-Jerusalem at sa mga taga-Juda kasi nagkasala sila sa ginawa nila. Pero nagpadala pa din si Lord ng mga prophets para bumalik ang mga tao sa Kanya. Kaya lang, hindi siya nakinig sa mga ito. Pinili ng Espiritu ng Diyos si Zechariah na anak ni Jehoiada na priest. Tumayo siya sa harap ng mga tao at sinabi, ito ang sabi ng Diyos, bakit niyo sinusuway ang mga utos ni Lord? Hindi kayo magiging successful. Itinakwil niyo siya, kaya itatakwil din niya kayo. Pagkatapos nun, nagsabuatan ang mga tao laban kay Zechariah at sa utos ng hari, binato nila si Zechariah hanggang sa mamatay ito. Nangyari ito sa courtyard ng temple.
Kinalimutan ni King Joash ang kabutihan sa kanya ni Jehoiada at pinatay pa niya ang anak nitong si Zechariah. Habang nag-aagaw buhay si Zechariah, sinabi niya, "Makita sana ni Lord ang mga ginawa niyo at parusahan niya kayo." Natapos ang paghahari ni Joash. Sa pagtatapos ng taong yon, sinalakay si Joash ng army ng Syria. Nilusob nila ang Juda at Jerusalem at pinatay lahat ng mga leaders ng bayan. Pinadala sa hari ng Damascus lahat ng mga nasamsam nila. Nanalo ang army ng Syria kahit konti lang sila. Hinayaan kasi ni Lord na talunin nila ang malaking army ng Juda kasi itinakwil ng Juda si Lord, ang Diyos ng mga ancestors nila. Ito ang naging parusa kay Joash. Grabe ang mga sugat niya nung iniwan siya ng army ng Syria. Pagkaalis nila, nagsabwatan ang mga officers niya na ipaghiganti ang pagkamatay ng priest na si Jehoiada. Kaya pinatay nila si Joash habang nagpapagaling siya sa higaan niya. Nilibing siya sa city ni David pero hindi sa libingan ng mga hari. Pinatay siya ni Zabad na anak ni Shimeath na isang babaeng taga-Amon at ni Jehozabad na anak ni Shimrith na isang babaeng taga-Moab. Nakasulat sa komentary tungkol sa libro ng mga hari ang history tungkol sa mga anak ni Joash, ang mga prophecy laban sa kanya, at ang pagtatayo niya ulit ng temple. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Amaziah. 2 Chronicles chapter 25. Si King Amaziah ng Juda. Naging hari si Amaziah nung 25 years old siya. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 29 years. Ang nanay niya ay si Jehoadin na taga-Jerusalem. Ginawa ni Amaziah kung ano ang tama sa paningin ni Lord, pero hindi niya ito buong pusong ginawa. Nung matatag na ang paghahari niya, pinapatay niya ang mga officers na pumatay sa tatay niyang hari. Pero hindi niya pinatay ang mga anak nila kasi inutos ni Lord sa law ni Moses na huwag mong papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanang ginawa ng mga anak, o yung mga anak dahil sa kasalanang ginawa ng mga magulang. Ang mismong nagkasala ang dapat patayin. Natalo ni Amaziah ang mga taga-Edom. Pagkatapos, ginather ni Amaziah ang mga kalalakihan ng Juda at Benjamin. Grinupo sila ayon sa kani-kanilang tribe na may mga officers na in charge sa libo-libo at daan-daan. Tapos, binilang niya ang mga lalaking 20 years old pataas. Nakagather siya ng 300,000 lahat-lahat. Nakaredy sila para lumaban sa gera at sanay sa paggamit ng mga sibat at shield. Nag-hire pa siya ng 100,000 na magigiting sundalong galing sa Israel at binayaran niya sila ng halos 3,500 na kilo ng silver. Pero pinuntahan siya ng isang prophet ng Diyos at sinabihan, "Mahal na hari, huwag mong isali ang mga sundalong taga-Israel na galing sa north kasi hindi nila kasama si Lord. Kung iniisip niyo na mananalo kayo sa labanan dahil sa kanila, papabagsakin kayo ng Diyos kasi ang Diyos lang ay nagbibigay ng tagumpay o pagkatalo." Sinabi ni Amaziah sa prophet, "Pero paano na yung mga silver na naibayad na sa kanila?" Sumagot ang prophet, "Kaya kang bigyan ni Lord ng sobra pa doon." Kaya pinauwi ni Amaziah ang mga sundalong taga-Israel. Umuwi silang galit na galit sa mga taga-Juda. Pero lumakas ang loob ni Amaziah at nilid niya ang kanyang mga sundalo. Nilusog nila ang Salt Valley at napatay nila ang 10,000 na mga sundalong taga-Edom. Nakabiyag pa sila ng 10,000 na mga kalaban. Dinala nila ang mga ito sa taas ng bangin sa city ng Sela at hinulog doon. Kaya namatay ang mga ito na bali-bali ang mga buto.
Sinalakay naman ng mga sundalong taga-Israel na pinauwi ni Amaziah ang mga city ng Juda mula Samaria hanggang Beth-horon. Pinagpapatay nila ang 3,000 ng mga tao doon at marami pa silang nasamsam. Pagkatapos na mapatay ni Amaziah ang mga taga-Edom, kinuha niya ang mga Diyos-Diyosan nila at inuwi ang mga ito. Ginawa niya ito mga Diyos at nag-worship siya at nag-offer ng insenso sa mga ito. Dahil dito, nagalit si Lord kaya pinadala niya ang isang prophet para tanungin si Amaziah, bakit ka nag-worship sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa kung hindi nga nila nailigtas ang sarili nilang bayan mula sa kapangyarihan mo? Nagsasalita pa ang prophet ng sabihin ng hari, kailan pa kitang ginawang advisor ko? Tumigil ka kung ayaw mong mapatay kita. Bago tumigil ang prophet, sinabi niya muna ito, alam kong papatayin ka ng Diyos kasi ginawa mo ito, at dahil di ka nakinig sa payo ko. Tinalo ng Israel ang Juda. Nakipag-meeting si King Amaziah ng Juda sa mga advisors niya para magplano laban sa Israel. Tapos, nagpadala siya ng sulat kay King Jehoash ng Israel, na anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng gera. Nagpadala ng sagot si King Jehoash. Sabi niya, minsan sa mga bundok ng Lebanon, sinabi ng isang maliit na halaman sa isang malaking puno ng cedar, ipakasal mo sa anak ko ang anak mong dalaga. Pero dumaan ang isang mabangis na hayop at tinapakan nito ang maliit na halaman. Ngayon, Amaziah, pinagyayabang mo na natalo mo ang mga taga-Edom. Mabuti pa manahimik ka na lang sa bahay mo. Bakit ka naghahamon ng gera na ikapapahamak mo lang pati ng bayan mo? Pero hindi ito pinansin ni Amaziah dahil kalooban ng Diyos na matalo si Amaziah kasi nag-worship siya sa mga Diyos-Diyosan ng Edom. Kaya sumugod si King Jehoash ng Israel at nagharap sila ni King Amaziah ng Juda sa Beth-Shemesh na sakop ng Juda. Natalo ng Israel ang mga Juda at tumakas pauwi ang mga sundalo nito. Nabihag sa Beth-Shemesh ni King Jehoash ng Israel si King Amaziah ng Juda na anak ni Joash na anak ni Ahaziah. Dinala niya ito sa Jerusalem. Winasak niya rin ang pader ng city na halos 180 meters ang haba mula Ephraim Gate hanggang Corner Gate. Sinamsam niya lahat ng mga silver at gold, pati lahat ng kagamitan na makikita sa temple na nasa pangangalaga ni Obed-Edom. Sinamsam niya din ang mga kayamanan sa palasyo ng hari. Nagdala siya sa Samaria ng mga bihag. Nabuhay pa si King Amaziah ng Juda ng 15 years after namatay ni King Jehoash ng Israel. Nakarecord sa history ng mga hari ng Juda at Israel ang iba pang mga ginawa ni Amaziah mula sa simula hanggang sa katapusan ng paghahari niya. Mula nung sumuway siya kay Lord, nagsabuatan ang mga kalaban niya sa Jerusalem kaya tumakas siya papuntang Lachish. Pero hinabol siya ng mga kaaway niya at pinatay siya doon. Sikay nila sa kabayo ang bangkay niya at nilibing siya sa libingan ng mga hari sa city ni David.